Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, pag-usapan na natin si Sara Duterte. Si Sara ba pwedeng makasuhan ng criminal case? Ang totoo mga kabunyog, mga kababayan, si Sara kasi impeachable official. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng kasong ito. O yan ha, lililinaw ko. Si Vice President ba ay immune from suit? Hindi. President lang ang immune from suit. Okay? Ang President lang. Ang Vice President, hindi. Kaya, pareho din yan ang mga senador. Ang mga senador at mga kongresista, hindi rin yan immune from suit. Hindi yan immune from suit. Kahit yung mga justices ng Korte Suprema, hindi yan immune from suit. Walang immunity from suit yan. Ang presidente lang. So si Sara, pwede bang kasuhan? Yes. Pero kung ang purpose mo, tanggalin siya sa pwesto, hindi mo siya matatanggal sa pamamaraang ito. Ang impeachable official ay matatanggal mo lang sa pamamaraan ng impeachment. Sa pamamaraan ng impeachment. Nagkaroon lang dyan ng exception yung kay Sereno na ginamit naman ko waranto. Ito naman kasing si Sara Duterte, hindi mo naman pwedeng gamitin dyan ang kuwaranto. Kasi pag kuwaranto, ibig sabihin, yung pagkaka-appoint mo, null and void from the very beginning. Yun ang ginamit na argumento kay Sereno. Kaya hindi ginamit ang impeachment. Kuwaranto. Kasi null and void. Dito, ano namang sasabihin mong null and void yung pagkakaupo ni Sara? So hindi dito pwede ang kuwaranto. Kung tatanggalin si Sara Duterte, impeachment lang yan. Ang problema, ang sinampa dito sa ombudsman. So anong mangyayari dyan? Una, pwede bang imbestigahan ng ombudsman si Sara kahit impeachable official siya? Yes! Wala namang nagbabawal sa ombudsman na mag-imbestiga. Power yan ng ombudsman. Okay? So malinaw na yan mga kabunyog ha. Ibig sabihin, kahit pa impeachable official si Sara, pwedeng imbestigahan siya ng ombudsman. Ibig sabihin, pagka-file ng kasong ito, papadalhan si Sara niyan ng papadalhan siya ng kopya ng complaint sa kanya at papakomentaryohin siya. Yan ang mangyayari diyan mga kabunyog ha. Ibig sabihin, magkukomentaryo si Sara diyan. Pero hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto sa pamamagitan nitong kasong ito kasi only sa impeachment lang siya matatanggal. So magpuproceed ba ang kaso sa kanya? Hindi yan. Hindi yan magpuproceed sa Sandigan Bayan. Magpuproceed yan pagkatapos ng termino niya bilang Vice President, pwede na yan. Pero yung investigation, magtutuloy-tuloy na yan. So ang ibig nating sabihin dito, pwedeng mag-iimbestiga ang ombudsman, mauobliga ngayon na ilabas ni Sara yung mga counter niya sa ebidensya laban sa kanya. Pangalawa, pwedeng isubpina ng ombudsman ang AMLA tungkol doon sa mga bank accounts. Ito yung silbi nito, mga kabunyog, mga kababayan. So, hindi pwedeng kasuhan si Sara ng criminal case sa ngayon. Hindi dahil immune siya from suit. Hindi dahil immune siya from suit. Kundi, hindi mo siya matatanggal sa pamamagitan nito. Pero pwede siyang imbestigahan ng ombudsman. Ibig sabihin, pwedeng kunin yung mga ebidensya galing sa AMLA, yung mga joint bank accounts, lalabas na yan. Pwedeng ipatawag yung si Madriaga, pwedeng ipatawag yung magkakandak ang ombudsman ng full-blown investigation kay Sara Duterte. Hindi para tanggalin siya sa pwesto. Ngayon, pag nakatipo na ng mga ebidensya laban sa kanya, sa February, kung isusulong ang impeachment, magagamit itong investigasyon ng ombudsman. Kaya ibig sabihin, magkukomplement ito doon sa gagawing impeachment sa February. Magkukomplement, hindi siya magbabangga. Nakukuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, itong investigasyon na ito, na gagawin,
Itong investigasyon ng ombudsman kay Sara, hindi bawal yan. Hindi siya pwedeng matanggal sa pwesto kasi impeachable official siya. Pero pwede siyang imbestigahan. So, ibig sabihin, di ba, yun yung hindi ginawa nila Chis Escudero, yun din yung hindi ginawa ni Martires. Ano yung hindi ginawa ni Martires? Hindi ginawa ni Martires kasi, mga kabunyog, mga kababayan, hindi ginawa ni Martires kasi sabi ni Martires, impeachable official ang Vice President, hindi ko yan iimbestigahan. Hindi. Pwede naman yang imbestigahan. Hindi mo lang pwedeng tanggalin ang Vice President. Bakit? Kasi impeachable official. Pero yung investigasyon, wala namang nagbabawal. Ito ngayon yung pagkakaiba kay Remulla. Si Remulla, ang sabi ni Remulla, okay, hindi ko siya pwedeng tanggalin kasi impeachable official siya. Pero pwede ko siyang imbestigahan. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kabayan. Kaya ang mangyayari sa atin, yung mga hindi natin nakita noon, halimbawa, yung joint bank accounts nila ni Digong, makikita na natin yan ngayon. Yung mga testigo na gustong magtestigo laban kay Sara Duterte, hindi yan gumulong noon kasi hindi nga nagkaroon ng trial sa Senado. Pwede yan na lumabas ngayon. At kapag naggulong na ang investigasyon ng ombudsman, pagdating ng February, ang resulta ng mga investigasyon na yan ay magagamit para sa filing ng impeachment kay Sara. So, magkabangga ba ang impeachment na isusulong sa February at itong kasong ito sa ombudsman? Hindi. Magkukumplement. Magkukumplement yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, yung investigasyon ng ombudsman ngayon, ang mga ebidensyang makukuha dyan ay magagamit sa pag-file ng impeachment sa February. Mas mapapabilis nga tayo sa impeachment sa February kasi ready na yung mga dagdag na ebidensya eh. Halimbawa, ang mangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, di ba may mga ebidensya na kay Sara? Kasi yung investigasyon ng Kamara. Yung investigasyon ng Kamara, mayroon ng mga ebidensya pero madadagdagan pa ang ebidensya dahil ang ombudsman, yung investigation ng ombudsman makakaproduce pa ng dagdag na ebidensya. Kaya yung mga naunang ebidensya sa sinagawang investigasyon ng Kamara, itong ebidensya na lalabas sa investigasyon ng ombudsman, pag pinagsama mo yan ang mga ebidensya sa impeachment kay Sara sa February. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, hindi useless ito. Hindi useless. Hindi nga lang matatanggal si Sara ng ombudsman. Hindi matatanggal. Kasi nga siya, impeachable official. Nakalagay kasi yan ang ombudsman, ang disciplinary authority niya, hindi pwede sa mga impeachable officials. Pero hindi siya pwedeng magtanggal ng Vice President. Ang ibang officials pwedeng tanggalin ng ombudsman, i-dismiss from service, pwede yun. Ibang officials. Pero ang impeachable officials, tulad ng Presidente, Vice Presidente, hindi pwede. Kahit justices ng Korte Suprema, hindi pwede. Walang authority sa ganyan ang ombudsman. Pero, pwede ba siyang mag-imbestiga? Yes. Yes. Saan niya gagamitin ang investigasyon? Saan niya gagamitin? Pag hindi na Vice Presidente si Sara, pwede siyang kasuhan ng criminal case. Ready na ngayon ang mga criminal cases. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ito? Salamat at gumugulong na ang pagpapanagot sa mga yan. Okay? Magandang araw sa inyo, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.